meeting. Okay? Para di tayo madisturbo. Meron tayong break time na doon tayo gawin natin ang pwede nating gawin. But after break time, dapat dito na tayo. At iwasan natin labas-pasok, mga kapatid. Okay, Acts chapter 16. Acts chapter 16, please, sa ating mga Bibles. At basahin po natin ang verse 1 hanggang verse number 10. Chapter number 16, Book of Acts, verses 1 to 10. Okay, pakishare po. May mga ilan tayong bisita para makita din nila yung ating binabasa. No? Okay, all together now, verse number 16. By the way, please read. I will read verse 1. Please respond verse 2. And then, let's read all together verse number 10. The Bible says, Then came he, that is Paul, then came he to Derbe and Lystra. And behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman which was a Jewish, and believed, but his father was a Greek. Him would Paul have to go forth with him, and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. Verse number 5, and so were the churches established in the faith, and increased in number daily. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. Verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into Macedonia, and help us altogether. And after he had been sent the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Amen. May the Lord bless the precious reading of His Word. Shall we pray? Eternal, great, and gracious Lord, thank you for the privilege to read your Word, the Holy Scripture. Thank you, Lord, for this opportunity na maka-study, maka-learn kami together with your people. It's my prayer, be with us, Lord, and give us special favor, the divine wisdom from above, that we may able, Lord, to understand and apply the truths that we're going to study. Help us, Lord, to learn something this morning and challenge our heart about the importance of mission. Here, there is a Macedonian call. Somebody is calling for help. Somebody needs assistance. Somebody needs help, Lord. And thank you for the response of Paul and the other ministers who immediately went, Lord, and endeavored themselves to go to Macedonia. Lord, we still have Macedonian call today. Help us to be willing to respond to that call. A lot of people that needs help, that needs salvation. It's my prayer that, Lord, our church would continue to be a mission-minded church. And be our guide today and challenge our heart. This I pray, give wisdom and strength and power to your servant as he preach your word. In Christ's name I pray. Amen. And amen. The Macedonian call. Maybe, okay, atin pong meron tayong song dyan, Brad, The Macedonian Call. Doon po ito kinuha, mga kapatid. Here, Apostle Paul and other apostles, together with Timothy, this is the first time that Timothy has been mentioned. Ang kanyang nanay, isang Jewish, ang tatay niya, isang Greek. At dito po, si Apostle Paul mismo ang nag-circumcise sa kanya. Kasi yun po yung kanilang culture, mga kapatid. Bago po sinama at sinabak si Timothy doon po sa isang misyon. And then dito po, meron silang mga lugar na gusto nilang puntahan.
Kaso lang, the Holy Spirit suffered them not. May mga bagay na gusto nating gawin, mga kapatid, but sometimes hindi po i-allow ng Panginoon natin and hindi allow po ng Holy Spirit. Amen? Of course, maganda yung intention ni Apostle Paul. Gusto nilang masaturate yung lugar na yon. Pero sabi po ng verse, but the Spirit suffered them not. May mga bagay na di natin nakita sa unahan na nakita ng Diyos. May nakita tayo, mga kapatid, na limit lang, dito lang. Pero mas nakakita ang Holy Spirit. Di natin alam kung ano ang dahilan. Hindi sila gi-allow ng Holy Spirit na pumunta doon. But one thing for sure, mga kapatid, maybe may something na gusto pang ipagawa ang Diyos. Better sa kanilang plano. And here, mga kapatid, praise God, si Apostle Paul at kasama yung iba, willing po silang mag-comply kung ano nung leading ng Holy Spirit. At nung gabing na yun, mga kapatid, sabi po ng Bible, alright, verse number 7, now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, and we were forbidden of the Holy Ghost. We were forbidden, gibawalan po sila, the Holy Ghost to preach the word in Asia. Sabi ng Holy Ghost, huwag kayo dito. Okay, huwag kayo dito mag-preach. And then verse number 7, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia. Pagdating nila sa Mysia, mag-travel naman sila papunta ng Bithynia. But again, for the second time, sabi ng Holy Spirit, but the Spirit suffered them not. Kanina, doon sa Phrygia, gibawalan sila. Dito naman, mga kapatid, papunta naman sila ng Bithynia, sabi naman ng Holy Spirit, hindi muna. And then, the passing by Mysia came down to Troas. So, detour sila, papunta naman sila ng Troas. So, for meanwhile, doon muna sila sa Troas. Nag-stay muna sila doon, nag-stop over sila doon. And then that night, while doon sila sa Troas, si Apostle Paul, kasama si Silas, kasama si Timothy, dito mga kapatid, nung bago matulog si Paul, gabi kasi ito, sabi ng Bible, verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. So meron pong pangitain, may vision pong nakita si Paul. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. First, ating makita, the apparition. Nagkaroon po ng apparition. Ano bang apparition? Pagpapakita. Vision, mga kapatid. Na bago matulog si Paul, biglang mayroong vision na kanyang nakita sa harap. At doon sa vision, may taong sumisigaw. Okay? Sa vision, mga kapatid, na sumisigaw at sinihingi, come over us. Punta po kayo dito. Doon po sa vision, mga kapatid, hindi po ito dream. Iba kasi yung dream, natutulog ka, pero ito, gising ka. Gising ang diwa mo. At parang totoo talaga na malapit doon sa vision na may isang taong nakatayo at sumisigaw, help us. Amen? Help us. Humihingi ng saklolo. Humihingi ng tulong. Doon po sa vision, nakita ni Paul. Hindi pa siya nakapunta sa Macedonia. Hindi pa niya nakita ang taong ito. Doon lang sa vision, nakita niya at narinig niya ang taong ito. By the way, wala na pong vision ngayon, mga kapatid. Kung meron mang tao na mag-testify, may taong nagpakita sa akin, may boses na narinig ko, hindi na po yan totoo. Hindi na po yan galing sa Biblia. Kasi this time, di pa complete ang Bible. At nakikipag-usap ang Diyos sa tao, sa mensahe, pamagitan ng vision at dream. At mga apostles. But since ang Bible is complete na, mga kapatid, there's no vision at all. Amen. Now, the apparition, makita natin. May tao, sumisigaw. Now, ano ang sabi ni Jesus Christ dito po, mga kapatid, sa John chapter 4? Atras tayo konti. John chapter number 4. John chapter 4. John chapter 4, look at verse number 34. Verse 34, it says here, Jesus saith unto them, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.
That's the pronouncement, that's the declaration of Jesus Christ that His main goal, His main purpose of coming from heaven to earth is that to finish the work at to comply what was the Father sent Him to do. Verse number 35, say not ye, referring to His disciples, huwag kayong magsabi, there are yet 4 months. Maghintay pa tayo ng 4 na buwan, there are yet 4 months. And then cometh harvest, tapos darating yung harvest. Behold, sabi ni Jesus Christ, I say unto you, lift up your eyes and look on what? The fields. Tingnan niyo po. For what? For they are white already to harvest. This is not literal plants. This is not literal wheat, mga kapatid. But Christ is referring to the souls of men. Na inihalin tulad po niya sa isang tanim na talagang ripe, ready to harvest na. Huwag na tayong mag-antay ng another 4 months. Ang wheat kasi, pag nagputi na yan, ready to harvest na yan. At ginamit ni Jesus Christ na example ang wheat, ang trigo, kasi wala mang palay sa kanila. At sabi niya, huwag kayong mag-antay ng 4 months. I say unto you, lift up your eyes and look the fields, for they are white. Hello? They are white. That means, ready to harvest na. Mature na. Ang gawin talaga, i-harvest na sila. Otherwise, pag na-overripe ang isang tanim, anong resulta? Masisira. Hindi mo na mapakinabangan, Brad. No? Pag nahulog yan, nadunot or whatever, pag nasubrahan, kahinog ang isang bagay, instead na, profitable pa, hindi na po. Kaya ganun po, mga kapatid, ang urgency na ginamit ni Jesus Christ. The fields are white already to harvest. And that is vision. Gustong ipakita ng Diyos na makita ng mga disciple niya ang importance, the necessity, mga kapatid, sa mga souls ng mga tao na dapat ma-reach out itong mga tao. By the way, mga Hudyo po ito, wala pong Gentile. Kasi sa ministry ni Jesus Christ, mga Hudyo po sila. Pero ganun siya kasigasig. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po, sabi ng Diyos, mga kapatid. First, ating makita, the apparition, nagpapakita ang Diyos, may ginawa ang Diyos. Doon po, mga kapatid, sa Book of Acts kay Paul, nagpapakita. Number 2, not only the apparition, number 2, the appeal. Let's go back to our text, Acts chapter 16. Let's go to our text. Chapter 16, again, let's go to verse number 9. Verse number 9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, notice the word, and prayed him, that is the word asking him, pleading him, appealing him. That is the word, and prayed him, requesting, and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. That is an appeal. Namamanhik, mga kapatid, ang taong ito doon po sa vision, namamanhik po siya kay Paul. Punta po kayo. Come over into Macedonia. Ano brother? Ano niya? And help us. That means, mga tao, kapatid, na ito pong word, help us, this is what we call a distress call. Alam niyo po, pag emergency, pag ang isang barko malulunod na, anong sabi, dapat tandaan ng mga tao, abandon ship, abandon ship. That means, beyond repair o beyond, mga kapatid, hindi na po talaga kayang i-maneuver ang isang barko. Hindi na kayang isalba, kayang option, abandon na lang. Abandon ship. Sa airplane, pag magkaroon ng emergency, magtatawag po yung pilot doon sa tower, control tower. At meron pong distress call ang tawag, mayday, 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 that is distress call. Emergency, emergency. Lalanding po kami, maybe may sira yung kanang airplane, tapos emergency, i-clear ang area, i-clear ang airport kasi emergency. Distress call. And this is the distress call ng Macedonia. Please help us. Please come over and help us. May mga tao may stranded sa island, maglagay sila ng truso o magsulat sila sa buhangin, napakalaking litra, SOS. Or maglagay po sila, help. Para yung may mga airplane, mga kapatid, makita sila sa baba, nakasulat sa beach, help, please help. O yung iba, maglagay po sila ng usok, magpapausok.
para manotice po sila, mapansin sila na kailangan nila ng emergency rescue o rescue, mga kapatid. Hello, are you with me? Kapatid, this is the scenario dito. Merong Macedonian call sa kay Paul, please come over us. Tulungan niyo kami. Don't you know, maraming mga tao ngayon, the same calling, the same request, na tumatawag. It could be isa sa parinti mo, Macedonian call. Maybe isa sa relative mo, meron silang Macedonian call. Maybe sa mga friends mo, the same way, merong Macedonian call. All they need is you, mga kapatid, na willing tayong mag-response doon. The same message, please help us. Hey, listen mga kapatid. Oh? Na dapat nating ma-realize ang need, mga kapatid, sa ating panahon ngayon. Maraming mga tao nangangailangan po ng kaligtasan. Hey, listen, hindi ang pinaka-need ng tao ang damit. Hindi ang pinaka-ultimate need ng tao ang pera. Higit lalo, hindi pinaka-ultimate na need ng tao ang pagkain, kapatid. Alam mo kung ano? Ang pinaka-ultimate na need ng tao ngayon ay kaligtasan. Kaligtasan, mga kapatid, na dapat bago mamatay ang tao, matiyak niya saan siya pupunta. Walang kwenta ang lupa, walang kwenta ang bahay, walang kwenta ang sasakyan, walang kwenta ang kayamanan mo kung wala kang kaligtasan. Ang pinaka-importante, salvation. The Bible says, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? Ano ba ang silbi? Maangkin ng isang tao ang buong mundo, buong sanlibutan, subalit babagsak ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Anong pakinabang? Amen? Wala. Walang katumbas, kapatid, ang kaluluwa. Just one more soul. It's worth it all. Amen. Isang kaluluwa ng kapatid, kinanta ng ating mga choir. It's mga kapatid, our labor. Mga kapatid, it's worth, mga kapatid. One more soul na masave, mga kapatid. One more soul na babalik sa Diyos. One more soul na mag-believe sa gospel. It's worth it all. Come over. Come over into Macedonia and help us. Ito yung appeal. Hindi sila please help us financially, please help us materially. No. Ano ang need nila, kapatid? Salvation. What they're asking, salvation. Anong gini-request nila, Brad? Tulungan nyo kami. Itong mga country na ito, itong mga flag na ito, makikita natin. Look at Africa, mga kapatid. Sana maawa tayo. Hindi lang sila financially salat. Hindi lang sila materially salat, mga kapatid. Kundi spiritually po, salat na salat sila. Impoverished. Isa sa pinaka mahirap na bansa at kontinente sa mundo, Africa. Sadly, they are in bondage, enslaved sa false religion. Manood ka, mga kapatid, National Geographic, kawawa yung kanilang sitwasyon. Mas lalong kawawa sila kung wala silang gospel. Lalo silang kawawa, kapatid, pag na-impyerno yung mga tao na yan. Dito pa lang sa mundo, partial nakaranas na sila ng impyerno. Imagine mo, 50 degrees Celsius ang init sa kanilang bansa. And no wonder ang iitim nila, kasi sunog na sunog. Dito pa lang sa mundo, sunog na, partially nasunog na. How much more, wala pa yan sa impyerno. Wala pa yan napunta doon sa real na apoy, mga kapatid. How much more kung doon na talaga? Sana mahabag tayo. Kaya nga, ang ating pag-support sa mission, malaking bagay po yan. Ang binigay mo na support sa mission, ang gi-commit mo para sa mission, malaking bagay na po yan sa mga pastors, mga missionaries, pupunta po sa ibang bansa. Ang pag-support mo sa mission, kapatid, equivalent din yan. Not necessarily, wala ka man sa posisyon na pastor, wala ka man sa posisyon na missionary, pero kung tumutulong ka sa pastor, tumutulong ka sa mga missionary, kapatid, equivalent lang ang reward. Kung anong natanggap na reward ng pastor,
Anong natanggap na reward ng missionary? Sapagkat pumunta siya sa ibang bansa para mag-minister ng gospel. At ikaw ay tumulong na pastor na yan, nakaalis ang pastor na yan, pinatulog mo sa bahay niyan, pinakain mo ang pastor na yan, at missionary niyan, the same reward na matanggap ng missionary. Yung simpleng pagpamirinda mo sa missionary, simpleng pagpapatulog mo sa missionary, maybe gi-open mo yung bahay mo, pinatulog mo yung pamilya ng missionary, don't you know, malaki na yan. Hindi yan kakalimutan ng Diyos ang reward. Remember the Shunammite woman. I preached several Sundays ago. Amen. Colossians 4:14. Mga kapatid, Colossians 4:14. Colossians 4:14. Short verse lang, pero basahin natin. Ready, go. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Sino ang writer ng Luke? Si Luke. Sino ang writer ng Book of Acts? Si Luke. Sino si Luke? Physician. Hindi ka baligyan ng ice cream, hindi magbubuti mga kapatid. Who is Luke? Doctor. Mataas ang kanyang posisyon. Kilala sa lipunan. Doctor si Luke. Physician si Luke. But don't you know mga kapatid? Here, ating makita, siya yung kasakasama, consistent kay Apostle Paul. Chapter number 28 of the Book of Acts, nalunod si Paul, nagkaroon sila ng shipwreck doon sa island of Milita. Kasama doon si Luke. Pero makita mo mga kapatid, anong sabi niya? Look at 2 Timothy chapter number 4. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Second Timothy chapter 4. Verse 10 and 11. Verse 10 and 11. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia. Yung mga kasama ni Paul, pumunta ng Thessalonica, si Crescens pumunta ng Galatia, Titus pumunta ng Dalmatia. Verse 11, only Luke is with me. Take Mark, bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. I want you to underline the word, only Luke is with me. Na-appreciate ni Paul ang kanyang presensya. Na kahit saan si Paul, nandun si Timothy. Sa mga ups and downs ni Paul, nandun si Timothy. By the way, who is Luke? Doctor. Pero iniwanan niya ang kanyang career. Maganda ang kanyang career. Maganda ang sweldo niya. Kasi doctor siya. Pero give up niya for the sake. Sumama kay Paul. Amen. That's a great kind of heart. Napakahirap yan yung meron kang profession, meron kang degree kapatid, meron kang career, pero give up mo for the sake, para sa Panginoon. Ganon sila nung una. Okay? I hope dito sa ating church, meron tayong mga Luke. Siguro hindi ka man doktor. My point is, pwede kang tumulong sa Panginoon. Pwede kang tumulong mga kapatid sa gawain ni Lord. Amen. Na si Luke, hindi man famous si Luke. Hindi man always nabanggit ang pangalan ni Luke. Pero mga kapatid, siya po ang nag-record, sumulat po sa Book of Acts. Ganon ang paggamit sa kanya ng Panginoon. Maybe di ka missionary ngayong umaga. Hindi ka man makapunta doon sa ibang lugar. Pero yung support mo, yung pagtulong mo sa missionary, yung i-contribute mo sa mga mission work, malaking bagay po yan kapatid. Huwag mong i-underestimate ang magawa mo para sa Panginoon. Because equal lang tayo kung meron tayong ginagawa. Anong ang reward nila sa Africa? Reward din natin if you support mission.
the apparition, the appeal. Then the third one, look at verse number 10. Let's go back mga kapatid. Doon sa Acts chapter 16. Acts chapter 16. Verse number 10. Acts 16 verse 10. And after he had seen the vision, after nung narinig, nakita ni Paul sa vision yung tao na yon na tumatawag, help us! Look at verse 10. And after he had seen the vision, immediately, notice the word, underline the word, immediately. Hindi na nag-isip, hindi na nagpaumaga, hindi na inintay ng ano pang oras o anong oras. Sabi ng Bible, si Paul kasama si Luke, sabi niya, we. Notice the word, we, including Luke. We, immediately, we endeavored to go into Macedonia. The apparition, the appeal, the third is the answer. The answer. Paul responses the call. Paul responded the call. Alright, immediately the Bible says, he never made a second thought or second opinion or whatsoever. No! He said, immediately, right there and there, right there on time, Paul proceeded to Macedonia after hearing the call, after saying the vision. Why? There is an urgency. Baka di niya na maabutan yung tao na yun, mga kapatid. Please come over us. Please come over and help us. Paul responded immediately. Dapat kapatid, katulad tayo kay Isaiah. Si Moses, nung inutusan, gagamitin kita para i-deliver ang aking mga tao mula sa bondage of Egypt. Anong excuse ni Moses? Who am I? Who am I? Sino ako? Pero kapatid, dapat katulad tayo kay Isaiah, here am I. Hindi, who am I? But here am I. Sometimes marami tayong excuses, katulad tayo kay Moses. Lord, sino ba ako? Ito, least experience ako. Wala akong ganito. Oh, I am nobody. No, God can use. Kung nagamit nga ng Diyos ang raven to feed Elijah, ikaw pa kaya na tao? Just be willing. Like Isaiah, here am I, Lord, send me. And Paul here, mga kapatid, immediately, mga kapatid, he responded the call. Hindi na po siya nagpatumpik-tumpik. Hindi na siya nag-isip pa, mga kapatid. But he willingly, sabi ng Bible, verse number 10, and after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Nakailang years na tayo sa mission emphasis? Amen? Yearly natin ginagawa ang mission emphasis. Pero tanong, nag-involve ka ba? Nag-response ka ba dito sa mission? Granting, mga kapatid, na lagi itong gina-preach, lagi nating tinuturo, lagi nating gina-emphasize. Kaya nga, mission emphasis mat, gina-emphasize natin para maintindihan mo anong ibig sabihin ng mission. Pero ang tanong ko sa iyo, ano ang response mo? After hearing the truth, after ka na-challenge about mission, ano ang ginawa mo? That's the question. Hindi lang truth, hindi lang na-feed tayo, na-inform tayo. After tayo na-inform, after tayo na-challenge, anong next? Amen? Nag-involve ka ba sa mission? Nagbibigay ka ba sa mission offering? Gi-increase mo ba? Kung nagbibigay ka, nag-increase ka ba sa pagbibigay sa mission? O baka mas gibaba mo pa, mas gibigyan mo pa ng ibang budget yung ibang bagay, tapos ang pinaka-importante, which is mission, gi-eliminate mo. Kung may budget tayo sa ibang bagay, mga kapatid, di ba dapat din budgetan natin ang mission? If you believe there is blessing in mission,
then you cannot afford not to get involved in world mission. Three things. Why we should involve in world mission program. Three things, listen carefully. Number one, it is the health of the church. It is the health of a church. A mission-minded church is a healthy church. Yes or no? Kapatid, di ka dapat mag-worry, di ka dapat mag-murmur, di ka dapat mag-complain kung ang simbahan mo may world mission program, may mission program. That means ang church na yan is right with God. That means ang church na yan, mga kapatid, he is on the right track. Hello? Mag-wonder ka kung ang simbahan walang world mission program. Doon ka magtaka. Bakit ang simbahan ko wala ka-promote ng world mission? Pero kung ang simbahan mo gi-emphasize ang mission, that means that church is a healthy church, healthy sign na ang church na yan is in the will of God. Kung ang pastor, mga kapatid, ga-politiko na, mag-wonder ka na yan. Pero kung ang pastor gi-emphasize ang mission, dapat batuwa ka dapat. Thank you, Lord, kaya ang pastor namin gi-impress mo sa kanyang puso. Meron siyang burden sa mga unsaved. Meron siyang burden for the lost people. Salamat, Lord, na aware ako about world mission. Thank you, Lord, na na-educate ako about world mission. Are you listening? Take note, tinawag tayong fishers of men, hindi congressmen. Hello? Daw di ka mo kumporme. Mag-congressman gani ko, bantay lang ka mo. Matuwa tayo dapat, Brad. Healthy ang simbahan, no? I seen a lot of churches, big building, mga kapatid, pero walang world mission program. At makita ko ang atmosphere sa isang simbahan na walang mission program. Makita mo, mga kapatid, kung ano ang kaibahan sa simbahan na may mission program. Hello, amen? Dry, mga kapatid, at that means wala tayong malasakit. Isang sign sa isang simbahan na healthy ang church, hindi dahil sa building, hindi dahil sa facilities, hindi dahil sa mga member na mayayaman. Masabi mo na healthy ang church na yan kaya may masasakyan ang mga members. No! Isa sa sign na healthy ang church kung mayroong world mission program. Kaya maalis man kayo someday, malipat man kayo someday ng ibang lugar, trabaho ninyo, mapadpad man kamo. One thing, mga kapatid, I challenge you, hanapin nyo yung simbahan na may mission program. Kaya patunay yan, mga kapatid, na healthy yan na church. Amen? Why we should involve in world mission was number one, healthy. Okay, the health of the church. Number two, why we should involve in world mission. Not only it is the health of the church, number two, it is the heart of Christ. It is the heart of Christ. Yun yung nasa puso ni Kristo. Luke 9:10 verse 10. Kahit bata alam siguro. Luke 19 verse 10. For the Son of Man is come and to seek and to save that which was lost. Who is that Son of Man? Jesus Christ. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Imagine, galing ng langit, gi-enjoy niya ang langit. He is the only begotten Son of God. He enjoyed the throne of God. He enjoyed the praises of the angels. And yet, one day, Christ came into this world. The Bible says in Philippians, mga kapatid, He became a servant and He became obedient even unto the death of the cross. Hello? He fashioned as a man. Imagine mo, Diyos siya.
Kapatid, nagkatawang tao at naging servant para lang tayo maligtas. It is the heart of Christ. Mga kapatid, walang ibang bagay na makaka-please sa Panginoong Diyos. Walang pinakabagay na, mga kapatid, mag-glorify natin ang Diyos, kundi ang mga Kristiyano na gumagawa ng paraan upang maligtas ang mga tao. Isang bagay, mga kapatid, na makaka-please sa Panginoong Diyos kapag ang isang simbahan ay mayroong mission program. Amen. Walang greatest joy ang Panginoon. Sabi ng book of, I think, Luke, mga kapatid, there is rejoicing in heaven over one sinner that repenteth. Amen. Na kung saan babalik sa Kanya, maniwala sa gospel. Yun ang greatest joy ng Panginoong Diyos. Kahit anong degree, mga kapatid, maabot mo sa mundo, wala yan. Di yan makakontribute ng joy sa Panginoon. It is the heart of Christ. It is the heart of Christ. Matuwa ang Diyos, mapuri ang Diyos, si Kristo. Mga kapatid, kapag ka po tayo, mga kapatid, don't you know anong appeal? Ano ba ang appeal ng rich man in hell? Anong appeal ng rich man in hell? Father Abraham, please send Lazarus into my father's house, that they may testify unto them, lest they also come into this place of torment. The rich man in hell, he is appealing to Abraham. He said, please send Lazarus into my father's house, because I have 5 brethren. This man is so concerned about his brethren, so concerned about his loved ones here on earth. He doesn't like them to suffer with him in hell. He doesn't like them to suffer like what, mga kapatid, sa kanyang na-experience ngayon, lest they also come into this place of torment. That means to say, bagay, mga kapatid, gusto ng rich man na warningan muna ang kanyang mga kapatid. Kasi baka matulad din po sa kanya ang kaniyang dadanasin. Na-realize mo ba yan, mga kapatid? Why we should involve in world missions. Kaya dapat hindi tayo magtaka bakit gine-emphasize natin ito. Bakit kailangan tayong mag-involve sa mission? May dahilan po. Hindi ito, mga kapatid, program-program ng ni pastor. Hindi ito invento ni pastor. Mission is biblical. Mission is from the heart of Christ. It is the mind of Christ. It is the ultimate goal of Christ that every person should be saved. Not any should perish, but that all should come to what? Repentance. God is not willing that any should perish. Ayaw ng Diyos na may isang taong maimpyerno. Sakit yun, mga kapatid, sa loob, kasi kasama yun na si Jesus Christ namatay para sa kanila. The reason why ang tao mapapuntang impyerno, it's his rejection sa gospel. Rejection sa gospel. Na despite narinig niya, mga kapatid, ang gospel ginapaliwala sa tao ang ginawa ni Kristo. Why we should involve in world missions? It's the health of the church. It's the heart of Christ. And the third one, it is the hope for the lost. It is the hope for the lost. There is no other way, mga kapatid, na maligtas ang tao. It's only by the gospel. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Open your Bible and let us read all together. It's not be lazy in opening our Bible and reading our Bible. Look at verse number 3. 2 Corinthians chapter 4, 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 verse number 3. 2 Corinthi
Verse 3, 4, and verse number 6. Shall we read all together? Verse number 3, ready go. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which were believed not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Verse 6, for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Amen? What will happen if we hide the gospel? What happened? According to verse number 3, people will be lost. People will go to hell. That's why Paul, sabi niya, woe unto me if I will not preach the gospel. Verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ganun po mga kapatid, ka-importante po ang gospel. Huwag nating itago, huwag nating ibaliwala. Sa halip mga kapatid, ating pong ihayag. Sapagkat itinago na po ito ng demonyo, ni Satan, sa pamagitan ng verse number 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Bakit bulag yung mga tao? Binulag sila ng dyablo. Binulag sila ng God of this world. Who is that? Satan. Di nila makita yung gospel. There is something that covering. It must be unfold, mga kapatid. Di nila makita yung light. Lest the light of the glorious gospel of Christ. You see, paano gi-describe ni Paul ang gospel? It is a glorious gospel. Why is it glorious? Because it is, number one, free. Amen? It is free. Number two, it is forever. That's why Paul, verse number 6, for God who commanded the light to shine out of darkness. Members, I challenge you this morning. Let us involve in world mission. Let us involve in world mission. Na-challenge tayo, marami ng mga missionary dito nag-visit. Wednesday, missionaries after missionaries, missionaries after missionaries. Ngayong hapon, meron tayong missionary going to Ethiopia, Africa. I'm glad na may mga sa Africa. Kasi ito yung pinakamahirap na mga bansa, Africa. But how I wish, mga kapatid, sana tama ang gospel. How I wish, sana tama ang gospel na kanilang i-preach. Dapat ma-emphasize dapat ang kaligtasan ay na kay Kristo lang sa pananampalataya at pananalig sa kanyang ginawa sa cross. Nakakalungkot magsulwining. Minsan mga missionary at ibang mga pastors magsulwining. Romans 3:23, tama, lahat tayo makasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tama. Okay? Ang kabayaran ng kamatayan, ang kasalanan ay kamatayan. Kaya dapat tayong mamatay at maimpyerno. Okay? Pero minsan, doon na tayo nagkakaproblema sa dulo. Gusto mong maligtas. Paano ka maligtas? Dapat tanggapin mo si Jesus. Dapat ka dapat ka mag-pray para ikaw ay maligtas. Saan sa Bible na may command, specific verse, mag-pray ka para maligtas? Saan si Kristo doon? Saan ang gospel doon? Sadly, mga kapatid, maraming gospel tracts ngayon, pero hindi na-mention ang gospel. E, B, C, D, E, kung ano na lang, doon. Ito ang gawin mo para maligtas ka. Wrong gospel.
Amen? It is the hope for the lost. Money is not our hope. Amen? Material things is not our hope. Politicians is not our hope. Who is our hope? The Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, Titus 2:13. Titus 2:13, before I close, mga kapatid. Titus chapter number 2, verse number 13. Titus chapter 2, verse number 13. Titus 2:13, looking for that blessed hope. Amen? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior. Who is that? Who is our Savior? The Lord Jesus Christ. What He did, verse number 14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. What did Jesus Christ did for us? He gave Himself for us, that we might have salvation, that we may have eternal life in heaven. He gave His life. He gave His life. He gave His blood on the cross of Calvary. He is our substitute. He bore our sins. We don't deserve to be in heaven. We deserve hell. We deserve punishment. But thank God for His great love for us. Your sin, my sin, our sin, He took on the cross, mga kapatid, para maligtas tayo. Did you realize that, mga kapatid? Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Mahirap yan, mga kapatid. But salamat po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo'y makasalanan, mga kapatid. But salamat tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Ang dapat natin gawin, magtiwala lamang. Bisita, before I close, are you saved? Are you saved? Let me repeat, mga kapatid, many times. Okay? Ligtas ka ba? Pastor, ano bang ligtas? Ang kaligtasan sa Bible, mga kapatid, ay hindi po ito physical. Although iba't iba ang mga kapatid, may mga salvation sa Bible, tumutukoy po sa iba. Salvation sa testimony, salvation sa physical, mga kapatid, but merong isang, kapatid, na pinaka-importante, salvation of the soul. Okay? At yan ang dapat dating paghandaan. Kasi lahat tayo mamamatay one day. Ang tanong, pag lumisan ka sa mundo, pag ikaw ay namatay sa anumang paraan, mga kapatid, tiyak mo ba ang langit 100%? Lately lang may nag-travel, Wednesday, nabalitaan ko, isang pulis, travel papunta sa Jensen, and then, mag-report siya sa duty niya, biglang parang may I don't know kung siya nag-overtake, dump truck nag-overtake, head-on collision. Bios versus dump truck, on the spot, patay ang pulis, taga-Kakub. Ganun pa, mga kapatid, naka-seatbelt. Walang nagawa, mga kapatid, bagong sasakyan niya, walang nagawa ang kanyang airbag. Walang na-contribute, patay ang pulis. Pulis ito, mga kapatid. Walang kinikilala ang kamatayan. Kung ang pulis namatay, kung ang pulis may airbag namatay, kapatid, tayo pa kaya? Walang pinipili ang kamatayan. Tandaan mo, pwede kang buhay ngayon, pero bukas, hindi na. Sa anong paraan pwede tayong mamatay? Tanong, tiyak mo ba ang langit? Amen? Bigay ako ng halimbawa. Mga kapatid, gaano tayo minahal ng Diyos? Meron kang anak babae, ni-rape ng lalaki, tapos pinatay pa ng lalaki. Kaya mo ba siyang patawarin? Kaya mo bang ibigin yung tao na yon? Mahirap. Tama, Brad? Anak mo kaisa-isa, pinalaki mo, pina-eskwela mo, tapos ngayon one day, may tao bigla, girit, pinatay pang anak mo. Grabe yun. Para ka na rin pinatay, nagbagulang. Tama? Pero don't you know, ganun si Lord pag-ibig sa atin. Oh, grabe mga tao makasalanan. Pero inibig ka niya, minahal ka niya. Walang katumbas tayo sa ating kasamaan, pero minahal ka ng Diyos.
Binigay niya ang buhay niya para maligtas ka, kapatid. Wala siyang pinili. Kapatid, dahil mahal ka niya. Ngayong umaga, gusto lang ng Diyos, magtiwala ka sa kanyang ginawa. Hindi makapagliligtas ang gagawin mo. Magpakabait ka hanggang kailan? Isang oras? Isang araw? Amen? Kahit anong gawin mong magpakabait, and yet magkasala ka pa rin. Kahit araw-araw ka pang magsimba, makasalanan ka pa rin. At hindi yan makapagliligtas sa iyo kailanman. Kaya salamat ang pag-ibig ng Diyos, ang ginawa ni Kristo sa cross. Magtiwala ka lang, Panginoon, salamat na matay ka para sa akin. Hindi na dapat ako ang impyerno, hindi na dapat ako ang ipako sa cross. Magtiwala lang ako na ikaw ay namatay para sa akin, ikaw ay inilibig para sa akin, at sa ikatlong araw, nabuhay ka muli para sa akin. At salamat sa inyong banal na dugo, na siyang naglinis at nagkaroon ng kapatawaran ng aking kasalanan. Kapatid, wala kang ibang gawin, kundi magtiwala lang sa ginawa ni Kristo sa iyo. Ganon kasimple ang kaligtasan. Hindi mga do's and don'ts. Mga kapatid, hindi relihiyon, hindi sikta, higit lalo hindi bautismo, kundi pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Ngayong umaga, maliligtas ka. Ganon kasimple. Nangako ang Diyos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Father God in heaven, salamat ngayong umaga. Salamat, Lord, sa inyo pong mensahe. Panginoon, patungkol po kay Paul, na meron pong Macedonian call. May tao, Panginoon, ang sumigaw. Humihingi ng saklolo, humihingi ng tulong. Please come over and help us. Lord, maybe itong mga taong ito, Panginoon, isa sa aming mga loved ones. Itong Macedonian call, Lord, meron kaming Macedonian call today. Na kailangan namin, Lord, mag-response. Kailangan namin, Lord, magkaroon. At Lord, we are directed, we are instructed. Kami na mga Christian, ang Lord, ang mag-response, hindi mga unbeliever. Oh God, it's my prayer today na sana po hindi maging matigas ang aming puso. Hindi maging manhid, Panginoon, sa panawagan. Hindi namin i-ignore, Panginoon, ang tawag ng mga tao. Instead, Father, I pray, please soften our heart. Give us that kind of burden. Paul, he says, brethren, it is my heart's desire and prayer to God that Israel might be saved. Lord, please give us also that kind of heart, like Apostle Paul. Willing kami mag-response, Panginoon, sa mga taong dying, mga taong perishing. And we can do that, Lord. We might not be able to go to Asia, to Japan, to Korea, Panginoon, sa Myanmar, sa Burma, sa Laos, sa Thailand, Vietnam, o some other parts in Asia. But Lord, salamat po na may mga missionary kaming willing umalis. Sa Africa, di kami makarating sa Africa, literally, by feet. But salamat, may mga representative kami. I pray sa aming mission month, Lord, na sana i-increase nyo ang aming giving about mission. Meron mang giving, Lord, na dapat naming increase, that is our mission offering giving. That is our mission commitment. I pray for your people. I pray for all the members of Liberty Bible Baptist Church. Na Lord, wag lamang kaming tumingin sa aming mga bills, sa aming mga needs. But tingnan din namin ang need ng ibang mga tao, lalo na ang kanilang spiritual need. Lord, what a blessing na meron kaming share, meron kaming part sa world mission. Bless the church, bless our people, ang mga walang trabaho, bigyan nyo ng trabaho para maka-involve sila sa pagbigay ng world mission, Panginoon. Ang may mga trabaho, i-bless ang kanilang mga trabaho, i-bless ang kanilang mga salary, i-increase ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga income para ma-increase din nila ang kanilang giving for mission. Oh God, please. Malapit na po kayong bumalik, Panginoon. Malapit na. Di namin alam kailan, but we are very sure that ang inyong pagbabalik malapit na. Lord, it's my prayer na sana bago kayo bumalik, mayroon pa kaming magawa greater for mission, greater for evangelism. Hindi man kami makasama Saturday visitation, pero Lord, kahit man lang sa mission offering, ma-increase namin ang giving. Bless our fathers, bless our mothers,
Our young people, ang mga nag-aaral namin na estudyante, I pray na mag-aral silang mabuti at makapagtapos sila. After sila makagraduate, Panginoon, magkaroon sila ng kanilang trabaho at sana huwag nilang kalimutan kung may trabaho na sila at may income na sila na sana magbigay sila sa world mission. I would like to ask the congregation to please stand. Can we stand please? Christians, narinig natin ang challenge. There is a Macedonian call. There is a Macedonian call na ang Diyos, mga kapatid, ay still nananawagan ng mga tao na willing mag-response po sa panawagan. May mga taong nananawagan ng giving. Nananawagan ng response. This morning, hindi ka siguro literal makapunta sa lugar na kung saan sa mission field. Pero kahit dito sa atin sa Pilipinas, mga kapatid, meron tayong mga Macedonian call na dapat nating gampanan. There are people need salvation. There are a lot of people, mga kapatid, that they were blinded by Satan. And the cure, the remedy is only by the gospel of the Lord Jesus Christ. Ngayong umaga, we can respond the Macedonian call. Number one, by prayer. We need to pray for our missionaries. Pray hard for our missionaries. We have a local missionaries in Tiboli, Pastor Noel, Pastor Asriel. We have missionary Pastor Glenn in Barangay Taplan. And also, Pastor Aldrich sa Esperanza, na as if para din siya nag-start ng mission work. We need to pray for them. Pray our missionaries, our local missionaries. And also, your pastor is also missionary dito sa ating local church. We have foreign missionaries. We need to pray for them. But also, church, hindi man tayo makapunta doon by feet, but we can support our missionaries going to the different fields, going to the different parts of the world by sending, by supporting financially sa ating mga missionary. Ngayong umaga, kung na-appreciate mo ang gospel, na-appreciate mo ang salvation mo, can you come and pray, Lord, thank you po first of all for the salvation. Number two, please pray. Nabigyan ka ng financial blessing ni Lord para makasupport ka sa mission. Huwag kang maghintay, huwag kang makontento, kapatid, na wala kang gagawin sa mission. Why not pray today? Pastor, please pray for me. Naintindihan ko ang mission. Salamat, na-remind ako. Ganun pala. Pastor, please pray for me. Magkaroon ako financial blessing para sa mission. Pastor, please pray for me. You can come and go to the altar and pray to God. Pastor, please pray for me. Pray to the Lord na lahat tayo magkaroon ng desire for mission. Kahit sa konti pa lang na paraan, kahit konti lang muna magsimula, at least meron tayong ginagawa. At least meron tayong part sa pag-support sa mission. Amen. Please come. How about the others? Mission offering, mission giving is important. Gracious and loving Lord, once again, thank you sa inyo pong mensahe pinaabot sa amin. Ngayong umaga, to challenge our hearts, to challenge our mind about the importance of world evangelism, world mission, ng scope ninyo, Lord, sa inyong program, Panginoon, ay hindi lang Pilipinas, hindi lang Mindanao, hindi lang Visayas,
but throughout the whole world. Because you died for the whole world. You died for the whole people. You died for whole humanity. And that is why our program should be worldwide. We believe that your desire is that not any should perish, but that all should be saved. Lord, please help us. Now, Lord, what a joy di namin makita, but I believe there is joy in heaven one day. Mga iba-ibang itsura, Panginoon, makita namin sa langit. Nagpapasalamat sa amin sapagkat tumutulong kami sa World Mission. Please, again, Lord, burden our hearts na huwag kami, Panginoon, maging indifferent. Huwag kaming maging bingi. Huwag kaming maging bulag sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Salamat, dear God. Help us. We should not ignore the calling of the Macedonian call. What a joy we enjoy the salvation because somebody shared to us the gospel of salvation. And in the same manner also, Lord, we should do it to other people. Thank you for this church. Thank you, Lord, little by little na-introduce namin ang World Mission. We cannot, Lord, afford mag-host ng mission conference. But, Lord, little by little, may magawa kami. Especially, Lord, sa mga members of this church, thank you for their great love. Salamat sa mga groceries. Salamat kahit sabon, mga gata, mga dilata. Lord, mga toothpaste. Simple things, Panginoon, but I believe malaking tulong na ito sa mga local pastors po namin. Sana i-bless mo pa kami, Lord. Makabili pa kami ng bigas. Salamat po sa may nakita akong bigas. Salamat po, Lord, sa nag-initiate. Salamat, Lord, sa inyo pong paghipo sa kanilang puso. We hope madagdagan pa namin, Panginoon, at maibigay namin ito sa darating na 27 sa aming pong culmination Sunday sa aming Mission Emphasis Month. Thank you. We anticipate more blessings para, Lord, marami pa kaming matulungan kahit hindi man kami mayaman na church, hindi man mayayaman ang mga membro. Pero Lord, help us na maging mayaman kami sa pagbibigay. We love you. We thank you, Father, for great love for us. And this is my prayer in Christ's name. Amen. And amen.